Paano mararamdaman ng isang komunidad sa Negros Occidental na ang mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanila, ang mga taong nagsasabing sila ay nagpapalaya sa mahihirap, ay ang parehong mga taong pumapatay sa kanilang mga kapitbahay, nagnanakaw ng kanilang pagkain at nagtatakot sa kanilang mga anak? Paano nararamdaman ng isang sundalo na ang kanyang operasyon, ang operasyong isinagawa niya para sa kaligtasan ng komunidad, ay biglang tinatawag na massacre ng mga grupong hindi naman nandoon sa labanan? Paano posible na ang isang organisasyong nagpapatay ng 49 na sibilyan sa Negros, 49 na ordinaryong Pilipino na may mga pamilya, may mga pangarap, may mga pangalan, ay ang parehong organisasyong nagrereklamo tungkol sa human rights violations? At bakit ngayon, sa oras na ang Armed Forces of the Philippines ay nagtatagumpay sa kanilang mga operasyon laban sa NPA, may mga grupo na gustong itigil ang lahat sa pamamagitan ng isang ceasefire? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Sa isang baryo sa Negros Occidental, may isang pamilyang nakatira sa tabi ng bundok. Magsasaka sila. Ordinaryong tao, walang kinalaman sa politika, walang kinalaman sa armadong pakikibaka. Ang tanging gusto nila ay magtanim, mag-ani at mapakain ang kanilang mga anak. Ngunit isang gabi, dumating ang mga armadong lalaki. Hindi sila sundalo ng gobyerno. Sila ay mga miyembro ng New People's Army. At ang mensahe nila ay malinaw. Magbayad ng revolutionary tax, sumunod sa kanilang mga utos, o harapin ang mga kahihinatnan. Iyon ang katotohanan ng buhay sa ilang bahagi ng Negros Occidental sa loob ng maraming taon. Isang katotohanang hindi karaniwang naiuulat sa mga press releases ng mga human rights groups. Isang katotohanang hindi karaniwang naririnig sa mga pahayag ng mga grupong nagrereklamo tungkol sa mga operasyon ng militar. Ngunit isang katotohanang alam ng bawat pamilyang nakatira sa ilalim ng anino ng NPA sa loob ng maraming dekada. At ngayon, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may isang opisyal ng gobyerno na handang sabihin ang katotohanan ng walang takot at walang pagpapalayo. Si DND Secretary Gilberto Teodoro Jr., si Gib, ay nagsalita. At ang kanyang mensahe ay malinaw. Walang ceasefire, walang peace talks sa national level. Ubusin ang NPA. Para maunawaan kung bakit napakahalaga ng posisyon ni Secretary Teodoro, kailangan muna nating maunawaan ang kasaysayan ng NPA at kung bakit ang Negros Occidental ay naging isa sa mga pinakaaktibong lugar ng kanilang operasyon. Ang New People's Army, ang armed wing ng Communist Party of the Philippines, ay itinatag noong 1969. Sa loob ng mahigit 50 taon, nagpatuloy ang kanilang armadong pakikibaka laban sa gobyerno ng Pilipinas. Sa kasagsagan ng kanilang lakas noong dekada 80, ang NPA ay may mahigit 25,000 armadong miyembro sa buong bansa. Ngunit sa loob ng maraming taon ng operasyon ng AFP at ng iba't ibang programa ng gobyerno, ang bilang ng NPA ay dramatikong bumaba. Ngayon, ayon sa AFP, ang NPA ay may humigit kumulang 2,000 hanggang 3,000 armadong miyembro na lang sa buong bansa, mula 25,000 hanggang 3,000. Iyon ay isang dramatikong pagbaba. Ngunit kahit sa maliit na bilang na iyon, ang NPA ay patuloy na nagdudulot ng pinsala sa mga komunidad na kanilang tina-target, lalo na sa Negros Occidental. Ang Negros Occidental, ang isla ng asukal, ang isla ng mga magsasaka at manggagawa, ay matagal ng isa sa mga pinakaaktibong lugar ng NPA. Ang heograpiya ng isla, ang mga bundok, ang mga kagubatan, ang mga malalayong baryo, ay nagbibigay sa NPA ng natural na kanlungan. At ang kasaysayan ng kahirapan at kawalan ng katarungan sa isla, ang matagal na tensyon sa pagitan ng mga may-ari ng lupa at ng mga manggagawa ay nagbibigay sa NPA ng recruitment ground. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang katotohanan ay ito. Ang NPA ay hindi naglilingkod sa mga mahihirap. Nagsasamantala sila sa mga mahihirap. At ang 49 na sibilyan na pinatay nila sa Negro, 49 na ordinaryong Pilipino, ay patunay ng katotohanang iyon. Isipin mo ang sitwasyon pagkatapos ng operasyon sa Negros Occidental.
Ang AFP ay nagsagawa ng isang operasyon batay sa reklamo ng komunidad. 19 na individual ang napatay sa operasyong iyon. At agad, bago pa man matapos ang investigasyon, bago pa man malaman ang lahat ng detalye, nagsimulang magsalita ang mga human rights groups. Massacre daw, civilian daw ang mga napatay, violations daw ng human rights. Ngunit narito ang mga tanong na dapat nating itanong. Sino ang nagbigay ng impormasyon sa mga human rights groups? Ang NPA mismo. Ang parehong organisasyong nagsasabing sila ay nagtatanggol sa mga mahihirap, ngunit pinatay ang 49 na sibilyan sa Negros. Ang parehong organisasyong nagrereklamo tungkol sa human rights violations, ngunit nagtatakot, nagnanakaw, at pumapatay sa mga komunidad na kanilang tinatarget. Paano mo bibigyan ng kredibilidad ang pahayag ng isang terrorist organization? Iyon ang eksaktong tanong na itinanong ni Secretary Teodoro. At ang kanyang sagot ay malinaw. Source NPA source. What kind of credibility can you give the statement of a terrorist organization? Ngunit hindi lang iyon ang sinabi niya. Tungkol sa paraffin test, ang pagsubok na ginagamit para malaman kung may bakas ng pulbura sa kamay ng isang tao, sinabi niya ang isang bagay na dapat marinig ng lahat. 6 sa 11 ang sinasabing sibilyan. Ngunit 11 sa 11 ay positibo sa paraffin test. Ibig sabihin, 11 sa 11 ay may bakas ng pulbura sa kanilang mga kamay. Ngunit narito ang kontra-argumento ng mga nagrereklamo. What if they have gloves? At ang sagot ni Secretary Teodoro ay puno ng katuwiran. Paraffin test is secondary, and it cannot substitute the testimony of an actual participant, which is direct evidence rather than hearsay. Ang mga sundalo na nandoon sa operasyon, ang mga taong personal na naranasan ang labanan ay nagbibigay ng direktang testimonya. Iyon ay mas malakas kaysa sa anumang pahayag ng isang organisasyong wala naman sa lugar ng insidente. Ngunit hindi pa rin titigil ang mga nagrereklamo. At narito ang mas malaking tanong. Bakit? Bakit may mga grupo na aktibong nagtatangkang siraan ang mga operasyon ng AFP? Bakit may mga grupo na mas madaling maniwala sa pahayag ng NPA kaysa sa testimonya ng mga sundalo? At sino ang nagbabayad sa mga grupong ito? Si Secretary Teodoro ay hindi nagpaligoy-ligoy. Tinanong siya tungkol sa peace talks, tungkol sa ceasefire, tungkol sa posibilidad ng muling pagbubukas ng negosasyon sa pagitan ng gobyerno at ng NPA. At ang kanyang sagot ay malinaw. Walang peace talks sa national level. Tapos na iyon. Bakit? Una, ang NPA ay isang terrorist organization. Pangalawa, may mga localized peace mechanisms na nandoon na. Pangatlo, ang gobyerno ay bukas sa mga returning rebels, ngunit ang hierarchy ng NPA, ang mga leader na nagpapatakbo ng organisasyon ay hindi mga rebelde. Sila ay mga terorista. At ang mga terorista ay hindi kausapin. Tinatalo. Ngunit hindi lang iyon. Tinanong din siya tungkol sa foreign funding ng NPA. At ang kanyang sagot ay nagpapakita ng isang mas malaking larawan. Oo, may foreign funding ang NPA. Malinaw iyon. Ngunit hindi niya maaaring ibigay ang eksaktong halaga dahil ang impormasyon ay nasa Anti-Money Laundering Council. At narito ang pinakakritikal na pahayag ni Secretary Teodoro. Ang mga human rights groups na nagrereklamo tungkol sa mga operasyon ng AFP, ang mga grupong gumagamit ng trahedya ng 11 na patay bilang propaganda tool, ay may layunin. Gusto nilang magkaroon ng relevance. Gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan. At gusto nilang magkaroon ng legitimacy sa pamamagitan ng pagrereklamo, sa pamamagitan ng propaganda, sa pamamagitan ng paggamit ng mga namatay bilang instrumento ng kanilang political agenda. They're using the tragic death of these 19 as a propaganda tool for them to gain relevance, power, and maybe they seek the status of legitimacy. I'm sorry, it's not going to fly. Iyon ang sinabi ni Secretary Teodoro. At sa mga salitang iyon, narinig ng buong bansa ang isang opisyal ng gobyerno na handang sabihin ang katotohanan, nang walang takot, nang walang pagpapalayo. Sa kabila ng lahat ng kontrobersya, sa kabila ng lahat ng propaganda at misinformation, ang katotohanan sa lupa ay malinaw. Ang Negros Occidental ay nasa isang panahon ng rehabilitasyon.
Ang mga komunidad na matagal na naghihirap sa ilalim ng anino ng NPA ay nagsisimulang huminga ng malaya. Ang mga lokal na pamahalaan, ang gobernador, ang mga alkalde ay aktibong nakikiisa sa proseso ng kapayapaan at pag-unlad. Ang returnee program ng Negros Occidental ay isa sa mga pinaka-epektibo sa buong bansa. Ang mga dating miyembro ng NPA na nagpasyang bumalik sa normal na buhay ay tinatanggap, tinutulungan at binibigyan ng pagkakataon na muling maging bahagi ng lipunan. Iyon ang tunay na kapayapaan, hindi ang kapayapaan na nakukuha sa pamamagitan ng ceasefire na nagbibigay sa NPA ng oras para mag-regroup at mag-rearm, kundi ang kapayapaan na nakukuha sa pamamagitan ng pagpapahina ng armadong kakayahan ng NPA at sabay na pagbibigay ng alternatibo sa mga miyembro na gustong lumabas, ngunit hindi pa tapos ang trabaho. Ang NPA ay patuloy na nagre-recruit, patuloy na nagtatakot, patuloy na nagpapatay. At ang AFP sa ilalim ng direksyon ng DND ay patuloy na naghahanap at nagtatalo sa kanila. Walang pahinga, walang ceasefire, walang negosasyon sa national level. Dahil ayon kay Secretary Teodoro, ang tanging paraan para makamit ang tunay na kapayapaan sa Negros at sa buong bansa ay ang pagpapahina ng NPA hanggang sa punto na wala na silang kakayahang magdulot ng takot at karahasan sa mga komunidad. At ang AFP, kasama ang suporta ng mga lokal na pamahalaan at ng mga komunidad mismo, ay determinadong gawin iyon. Ang kwento ng NPA at ng mga operasyon ng AFP sa Negros Occidental ay hindi lang isang kwento ng isang armadong pakikibaka. Ito ay isang kwento ng katotohanan laban sa propaganda, ng mga ordinaryong Pilipino laban sa mga nagpapasamantala sa kanila sa ngalan ng revolusyon. At ng isang gobyerno na, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ay handang sabihin ang katotohanan ng walang takot. Para sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga nakatira sa mga lugar na matagal na naghihirap sa ilalim ng anino ng NPA, ang mensahe ni Secretary Teodoro ay malinaw. Hindi kayo nag-iisa, ang gobyerno ay nandoon para sa inyo. At ang mga taong nagtatangkang gamitin ang inyong kahirapan para sa kanilang sariling political agenda, ang mga taong nagrereklamo tungkol sa human rights habang tahimik tungkol sa 49 na sibilyan na pinatay ng NPA, ay hindi ang inyong mga kaibigan. Ngunit may mas malalim na aral sa kwentong ito. Ang propaganda ay mapanganib. Hindi dahil ito ay malinaw na kasinungalingan, kundi dahil ito ay nakabalot sa mga salitang mukhang tama, human rights, kapayapaan, katarungan. At kapag hindi tayo maingat, kapag hindi tayo nagtatanong ng tamang mga tanong, madali tayong malinlang ng mga salitang maganda ngunit puno ng maling intensyon. Ang tanong na dapat nating laging itanong ay ito: sino ang nagsasalita? Ano ang kanilang agenda? At sino ang talagang naghihirap sa kanilang mga pahayag? Dahil sa kwentong ito, ang mga naghihirap ay hindi ang NPA. Ang mga naghihirap ay ang mga ordinaryong Pilipino sa Negros Occidental. Ang mga magsasaka na tinatakot, ang mga pamilyang nawawalan ng kabuhayan, ang 49 na sibilyan na pinatay, at ang kanilang mga pamilya na ngayon ay nagdadala ng kalungkutan na walang katapusan. Para sa mga pamilyang iyon, ang tunay na kapayapaan ay hindi isang ceasefire. Ang tunay na kapayapaan ay ang araw na hindi na sila matatakot. Ang araw na maaari silang magtanim, mag-ani, at mapakain ang kanilang mga anak ng walang armadong lalaki na darating sa gabi para humingi ng revolutionary tax. Yun ang kapayapaang pinaglalaban ng AFP. Yun ang kapayapaang pinaglalaban ni Secretary Teodoro. At iyon ang kapayapaang nararapat sa bawat Pilipino, sa bawat sulok ng ating bansa. Walang ceasefire, walang negosasyon sa mga terorista, gera kung gera hanggang sa makamit ang tunay na kapayapaan para sa bawat Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.